Welcome back to the show. Ang kwento po nating ngayon ay tungkol sa kasalukuyang buhay ni George at ni Pam sa Dubai. Sa gitna ng balita ng nagbabadyang giyera sa pagitan ng Iran at mga kaalyado nito, ang dating nagniningning na Dubai ay tila binalot ng kaba. Maraming kumpanya ang nagsara at isa sina George at Pam sa libu-libong nawala ng trabaho. Sa isang masikip na partition sa Satwa, doon sila unang nagkakilala. Parehong may pamilyang naghihintay sa Pilipinas, parehong may mga utang na kailangang bayaran, at parehong nagtatago ng lungkot sa likod ng mga pilit ng ngiti sa video call. Dahil wala ng sahod na dumating, naging mahirap ang pambili ng pagkain. Isang gabi, nakita ni George si Pam na umiiyak habang tinitignan ang huling piraso ng tinapay. "Hati tayo dito, Pam. Kakayanin natin to," sabi ni George sabay abot ng noodles na huling stock niya. Ang simpleng paghahati sa kakarampot na pagkain ay naging simula ng isang malalim na pagkakaibigan. Sa gitna ng krisis, nahanap nila ang kaisa-isang taong nakakaunawa sa bigat ng kanilang pinagdadaanan. Habang nagbabantay sa balita tungkol sa missile strikes at air raids, madalas na magkatabi ang dalawa sa sala ng flat. Isang gabi, habang nag-uusap tungkol sa mga anak nila sa Pinas, aksidenteng humawak si George sa kamay ni Pam. Hindi ito binitawan ng dalaga. Sa gitna ng takot sa giyera, ang init ng kamay ng isa't isa ang naging sandigan nila. Doon nila napagtanto na hindi na lang basta pagdamay ang nararamdaman nila. May nabubuo ng pag-ibig sa gitna ng kaguluhan. Alam nilang mali dahil may mga pamilya sila. Pero sa gitna ng sitwasyon, kung saan hindi mo alam kung may bukas pa, naging makasarili ang kanilang mga puso. Nagsimula silang mag-sneak sa gabi. Kapag tulog na ang kanilang mga boardmates, dahan-dahang gumagapang si George patungo sa partition ni Pam. Ang bawat bulong ng "mahal kita" ay sinasabayan ng kaba na baka may makarinig. Ang pag-ibig nila ay naging isang masarap, ngunit mapanganib na sikreto sa loob ng flat. Isang gabi, habang abala ang dalawa sa pagpapalitan ng mga haplos, biglang bumukas ang ilaw sa labas ng partition. "Pam, gising ka pa? Pwedeng makahiram ng charger?" Tawag ng kanilang boardmate. Halos tumigil ang tibok ng puso ni George habang mabilis na nagtatago sa ilalim ng makapal na kumot. Pigil ang hininga ni Pam habang sumasagot, "Bukas na lang, natutulog na ako." Noong gabing iyon, nalaman nila na ang kanilang lihim ay parang giyera rin. Isang maling galaw lang, sabog lahat. Naisipan nilang mag-check-in para makalaya sa kaba. Pero sa Dubai, lalo na sa gitna ng tensyon, mahigpit ang mga security. "Paano kung hanapan tayo ng marriage certificate? O may makakilala sa atin sa lobby?" Tanong ni George. Dahil sa takot na mahuli at lalong mawalan ng pagkakataong makabalik sa Pinas, mas pinili nilang magtiis na lang sa loob ng bahay. Ang kanilang pag-ibig ay naging bilanggo ng mga pader na gawa sa plywood, naghihintay ng sandali ng kalayaan. Hindi sila makauwi dahil sa tindi ng mga utang na kailangang bayaran sa Pilipinas. "Kung uuwi ako ngayon, George, kukunin ng bangko ang bahay namin." Umiiyak na sabi ni Pam. Niyakap siya ng mahigpit ni George. "Huwag kang mag-alala, hanggat nandito ako, hindi ka mag-iisa. Magtutulungan tayong mag-survive." Sa kabila ng kawalan ng trabaho, gumagawa sila ng paraan. Sideline dito, racket doon. Basta't magkasama silang lumalaban para sa kani-kanilang mga pamilya. Nagkasakit si Pam dahil sa stress at kulang sa kain. Sa mga panahong iyon, si George ang naging nurse niya. Siya ang nagpupuna sa dalaga at naghahanap ng gamot kahit delikado ang lumabas dahil sa curfew. "Bakit mo ba ako tinitiis, George?" Tanong ni Pam. "Dahil ikaw ang dahilan kung bakit gusto ko pang mabuhay sa lugar na to," sagot ng lalaki. Ang pag-aalaga ni George ang lalong nagpatibay sa paniniwala ni Pam na si George ang hulog ng langit sa kanya sa gitna ng impyerno. Tuwing tumutunog ang air raid sirens, magkayakap ang dalawa sa sahig, nagdarasal. Hindi nila alam kung tatama ba ang misil sa building nila, pero sa bisig ng isa't isa, handa silang mamatay. "Kung ito na ang huling sandali, salamat dahil nakilala kita," bulong ni George.
Ang bawat gabi ng takot ay nagiging gabi ng masidhing pagmamahalan. Ang kanilang pagnanasa ay naging simbolo ng kanilang pagtutol sa kamatayan na hatid ng giyera sa labas ng kanilang bintana. Mahirap kapag tumatawag ang mga pamilya nila sa Pinas. Kailangang magpanggap na maayos ang lahat. Pagkatapos ng call, pareho silang tahimik, nilalamon ng konsensya. Pero sa huli, ang realidad ng hirap sa Dubai ang nananaig. Kailangan natin ng isa't isa para hindi tayo mabaliw dito, sabi ni Pam. Nagkasunduan silang maging tapat sa nararamdaman habang nasa Dubai at harapin na lang ang bukas kapag tapos na ang lahat. Ang pag-ibig nila ay naging kaisa-isang survival kit. Sa tuwing lalabas ang mga boardmates para kumuha ng relief goods, doon nila sinasamantala ang pagkakataon. Ang buong flat ay nagiging kanlungan nila. Doon nila nagagawa ang lahat ng gusto nilang gawin nang walang takot na may makarinig. Ang bawat halik ay tila huli, ang bawat haplos ay tila panalangin. Sa mga sandaling iyon, hindi sila mga OFW na walang trabaho. Sila ay dalawang taong nagmamahalan lang, nakakalimot sa gulo ng mundo sa labas. Isang araw may balita na baka magbukas na uli ang ilang kumpanya. Nagkaroon sila ng pag-asa. Kapag nagkatrabaho na tayo uli, George, unti-unti nating babayaran ang mga utang para makauwi na tayo, sabi ni Pam. Pero alam nila na ang pag-uwi ay nangangahulugan din ng paghihiwalay. Naging masakit ang isiping iyon. Gusto nilang matapos ang giyera, pero ayaw nilang matapos ang kanilang pagsasama. Ang pag-ibig nila ay naging masalimuot na parang balita sa telebisyon. Dahil wala nang gaanong tao, naglakad sila hanggang sa dulo ng kalsada kung saan tanaw ang disyerto. Sa ilalim ng mga bituin, muling nangako si George. Ano man ang mangyari, hinding-hindi kita pababayaan. Kahit makauwi na tayo, itatago ko ang alaala mo sa puso ko. Umiyak si Pam habang nakasandal sa balikat ni George. Sa gitna ng disyerto ng Dubai, ang kanilang pag-ibig ang tanging bagay na buhay at namumukadkad, hindi natitigang ng init o ng banta ng giyera. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni na George at Pam kung kailan matatapos ang tensyon sa pagitan ng Iran at Dubai. Ang balita ay paiba-iba, pero ang sigurado ay ang suportang ibinibigay nila sa isa't isa. Bawat pangangailangan, maging pagkain, pera o emosyonal na suporta ay pinaghahatian nila. Sila ay naging isang unit, isang pamilya sa loob ng isang krisis. Handa silang maghintay hanggat kailangan, basta't magkayakap silang haharap sa anumang balitang darating. Habang naghahanda silang makabalik sa Pilipinas balang araw, tinitipon nila ang bawat sentimo at bawat sandali ng pag-ibig. Alam nilang pag-uwi nila, babalik sila sa kanilang mga dating buhay. Pero ang George at Pam na nabuo sa gitna ng giyera sa Dubai ay hinding-hindi malilimutan. Sila ang mga war survivors ng pag-ibig, nagtagumpay laban sa gutom, takot at kalungkutan. Sa wakas ay nakakuha ng trabaho si George sa isang logistics firm sa Jebel Ali. Doon niya nakilala si Ines, isang matapang at mapang-akit na supervisor. Sa gitna ng pagod sa warehouse, si Ines ang naging sandigan niya. Isang gabi, habang nag-o-overtime para sa isang urgent shipment, naiwan silang dalawa. Ang tensyong dulot ng trabaho ay nauwi sa isang mainit at hindi inaasahang tagpo sa loob ng opisina. Nakalimutan ni George si Pam sa bisig ng bagong kakilala. Habang si George ay abala sa bagong trabaho, si Pam naman ay naiwan sa bahay ng kanyang among Arabo. Napansin ni Pam na mas madalas siyang dalawin ng amo sa kanyang kwarto tuwing gabi sa halip na sa opisina nito. Ang mga simpleng tanong tungkol sa trabaho ay napalitan ng mga malalagkit na tingin at regalo. Para sa iyo ito, Pam, sabi ng amo habang iniaabot ang isang mamahaling pabango. Ramdam ni Pam ang panganib, ngunit natatakot siyang mawalan uli ng ikabubuhay. Hindi alam ni na George at Pam na pareho na silang nagtataksil sa isa't isa. Si George ay nalulunod sa passion ni Ines na nangakong tutulungan siyang ma-promote para mas mabilis mabayaran ang kanyang mga utang. Samantala, ang amo ni Pam ay naging mas agresibo. Isang gabi, pumasok ito sa kwarto ni Pam nang walang katok. Ang kaba sa dibdib ni Pam ay tila sasabog.
Ngunit ang isisipin na kailangan niya ng pera para sa pamilya sa Pinas ang nagpahina sa kanyang depensa. Isang gabi, muntik nang mahuli si George ng security guard habang kasama si Ines. Mabilis silang nagtago sa likod ng malalaking crate. Kailangan nating mag-ingat, George. Kapag nalaman ito ng management, pareho tayong deportado. Bulong ni Ines habang inaayos ang damit. Doon napagtanto ni George ang lalim ng pinasukan niya. Hindi lang pamilya niya ang nakataya, kundi pati ang kalayaan niya sa Dubai. Pero ang tukso ni Ines ay parang droga na mahirap tanggihan. Sa flat ni na Pam, nagsisimula ng maghinala ang kanilang boardmate na si Linda. Napapansin niya ang pagpasok ng amo ni Pam sa kwarto nito gabi-gabi. Pam, mag-ingat ka. Mapanganib ang ginagawa mo, babala ni Linda. Natakot si Pam na baka makarating ito kay George. Ang dating kanlungan ni na George at Pam ay naging puno ng lihim at hinala. Ang bawat video call nila sa isa't isa ay puno na ng kasinungalingan, pilit na itinatago ang mga bahid ng kanilang bagong buhay. Nagkasundo sina George at Pam na magkita sa Alriga para sa isang dinner date, pero imbes na saya, tensyon ang namayani. Amoy babae si George, habang si Pam naman ay balisa at laging nakatingin sa phone dahil sa mga text ng kanyang amo. May problema ba, Pam? Tanong ni George. Wala, pagod lang sa trabaho, sagot ni Pam. Pareho silang nakaupo sa harap ng isa't isa, pero ang kanilang mga puso ay milya-milya na ang layo. Bawat isa ay may itinatagong madilim na sikreto. Isang gabi, hindi nakatiis si George at dinalaw si Pam nang hindi nagsasabi. Pagdating niya sa flat, nakita niyang nakaparada ang mamahaling sasakyan ng amo ni Pam sa tapat. Pumasok siya at narinig ang malakas na boses ng lalaki sa loob ng kwarto ni Pam. Dugong aso si George sa selos, nakalimutan niyang siya rin ay may Ines. Kumatok siya ng malakas, handang gumawa ng iskandalo. Pam, buksan mo ito! Sigaw niya habang ang mga boardmate ay nagsisimula ng lumabas. Bumukas ang pinto at lumabas ang among Arabo na galit, kasunod si Pam na umiiyak at kusot ang uniforme. Doon nagharap ang lahat. Sa gitna ng sigawan, dumating din si Ines na sumunod pala kay George dahil sa hinalang may iba rin ito. Ang lahat ng lihim, ang kay George at Ines, at ang kay Pam at ang kanyang amo ay nalantad sa harap ng lahat. Sa gitna ng malamig na gabi sa Dubai, ang pag-ibig ni na George at Pam na nabuo sa hirap ay tuluyan ng nagkapira-piraso. Sana ay pareho silang makasurvive sa Dubai at maunawaan natin ang mga nangyari sa kanilang buhay. Please like and subscribe po. Hanggang sa muli, ito ang inyo lingkod, Sasha.